So sinasabi ko, kasi alam ko noong panahon ni President Duterte, hindi katulad noon, nung panahong engineer pa ako. So very clear, wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol, sigawan lang natin ng reaction video. Ito nga naging interview ni Congressman Busita dito sa isang sikat na vlogger mga idol regarding dito sa mainit na issue na nasasangkutan ng ating idol na kung saan ba laganap ang korupsyon. Kaninong administrasyon ba mga idol? Kasi nga mga idol, may fake news na kumakalat or na-misinterpret ng mga tao yung clip na video na dating interview ni Miss Bernadette Cebrano mga idol kaya Congressman Busita parang way back 2 years ago na parang mali yung pananaw o mali yung tingin mga idol na parang sinasabi ni Colonel Busita o ni Congressman Busita na laganap ang corruption sa panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? So ito mga idol, ipapaliwanag ni Congressman Busita rito para maliwanagan tayo kung kanino nga ba ang laganap na korupsyon mga idol. Sa previous administration ba? Way back 2006? Kilala naman natin yan mga idol, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo or kaya dating Pangulo na si Pinoy, or kaya dating Pangulong Duterte or yung administration ngayon mga idol na si BBM. So ito mga idol, sabay-sabay nating panoorin. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Good afternoon, Kong Busita. Ito, kwentuhan tayo ngayon dito at ito kasama natin si Vincent Tabigue. Okay. So ito kasi yung ang daming mga issues na pinupol sa inyo. And sa akin ang gusto ko may mga kasama tayong mga vloggers din dito, halo-halo. Merong DDS, merong admin, merong IME, para once and for all mga no holds barred, matanong lahat ng mga gustong itanong dito kay Colonel Busita. Meron po kayong unang salita? Ayun, ako nga pala si Vincent Tabigue. Siyempre yung una kong itatanong kay Colonel Busita, kay Congressman Busita, ay yung isa ngayon na nagba-viral sa social media, yung about sa na sabi niya na mas totoo po ba yun yung sinabi niyo na mas corrupt yung yung administrasyong Duterte kaysa sa ngayong administrasyong ni Marcos ni PBBM. May katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang? Makala ko, nag-introduction pa lang si partner Kumbaga sa gera, puto ka na agad Walang warning Okay, brother, bago ko sagutin yung tanong ninyo, gusto ko ring encourage yung ating mga kababayan na nanonood ngayon na ito po ay no holds barred. Ibig sabihin, anything under the sun na gusto ninyong itanong po ninyo. At sasagutin ko ng diretso at malinaw para kayo naman ang maghusga kung totoo o hindi. At nagpapasalamat po ako kay Brother Mark at saka kay Brother Vincent at sa iba nating mga kasama. Actually, hindi ko inalam kung saan ba kayo, kung DDS ba, admin ba, o hindi ako interesado dyan. Kasi kung kikilalanin ko pa kayo kung saan kayo, baka maka-apekto pa yan dito sa ating panayam. So, salamat. At nandito kayo ngayon. So, game na tayo. Yan na ba yung katanungan mo? Yes po. Okay. Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. Itong issue na sinasabi na
sinasabi, nasabi daw ni Colonel Busita, mas corrupt ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Dahil ako bilang pulis, mabigat yon pagka nag-akusa ka. Baka kumprontahin ako, hindi ko kayang panindigan. Okay. Saan po ba nagmula yan? Yan, alive and willing siguro si Miss Bernadette Sembrano. Nagsimula yan, Brother Vincent, nung in-interview ko ni Bernadette Sembrano. Bagong upo pa lang akong congressman noon. At hindi naman ako pwedeng magsinungaling sa inyo at sa mga kababayan natin dahil nandyan yung video eh. Pero ikwento ko lang para ma-analyze ninyo kung ito ba ay totoo o hindi. May video kami ni Miss Bernadette Sembrano. In-interview niya ako. Ang parte na naging usapan namin, uulitin ko lang, hindi lang eksakto. Dati akong engineer ng Philippine National Police. Naging official ako ng PNP dahil ako professional civil engineer. Na sabi ko doon, dati akong engineer ng Region 3, Region 4A, and NCR, malalaking regions sa PNP. At noong panahon yon, kaya ko naman tayuan at totoo, talagang stress na stress ako. May pondo, may projects, parang kulang na lang ibulsa lahat. No? Talagang sabi na diretsa na lang tayo. Grabe ang nakawan. Ako natatakot kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral. By the way, siyam kami. No? Bunso ko, ang parents ko farmers, magsasaka. Matalang walang putik, no. Natatakot ako na baka sumabit ako sa kaso. Kaya kinausap ko no si General Bertusil, siya ang director ng personnel ng PNP, na tulungan niya akong mag-transfer. Ayaw ko na sa engineering service. Ang sabi niya, magbigay ka ng isang dahilan para tulungan kita. Kasi naging official ka sa PNP bilang engineer. Sabi ko, sir, hindi ko na kaya ang korupsyon. Kung hindi mo tutulungan, magre-resign na lang ako sa PNP. To cut the story short, tinulungan niya ako. Ang pinuntahan kong assignment, Highway Patrol Group. At nung time na yon, isa ako sa malapit sa dating Chief PNP kay General Calderon. On the record. At siyempre, malapit ako sa kanya. Nag-approach ako sa kanya. Sabi ko, sir, gusto kong lumipat sa PNP Highway Patrol Group. Ang sagot niya, siguro sa dami ng problema niya at bilang Chief PNP, sabi niya, bahala ka. In other words, binigyan niya ako ng discretion. Dahil naman tayo yung mabait na opisyal, maraming tumulong sa atin. Nakalipat ako sa PNP Highway Patrol Group. Naikwento ko yan kay Miss Bernadette Sembrano. Sabi niya, korupsyon ang pinag-uusapan. Bakit doon ka sa HPG pumunta? Sabi ko, public service. Kasi, bata pa akong sundalo, bata pa akong pulis, puro katiwalian ang nadidinig ko sa kalsada. Tinanong niya ako, what year? What year? Sabi niya. Sabi ko, when was that? Sabi niya. Sabi ko, 2006. So, very clear, ang pinag-uusapan namin, grabe ang korupsyon noong ako ay nasa engineering service. So, 2006 pa pala yun? Before. Yun yung Kasi- konteksto nung pinag-uusapan. Kasi transfer ako ng PNP Highway Patrol Group 2006 Tapos binanggit ko pa doon sa aming pag-uusap, grabe talaga ang korupsyon noong mga Nakaraan dating pa, administrations. Okay. That, very clear Tapos sabi ko, in fairness, Hinto muna natin mga idol ha. Panoorin natin yung konting clip, no? Panoorin natin yung kaunting clip na in-interview siya ni Bernadette Sembrano, no? Regarding sa issue na to. Parang 2 years ago na yata yung vlog na to mga idol. So panoorin natin mga idol para lang malinawan tayo, no? Ayun, nakalagay huwag agad maniniwala sa mga nababasa o naririnig online.
i-verify muna ang impormasyon bago magbahagi o mag-react, di ba? So ito mga idol, panoorin natin para malaman natin mga idol kung ano ba no, yung naging interview. Narito ang buong konteksto ng nasabing video. So ayan mga idol. Ang mindset ko noon, as long as na ginagampanan ko yung trabaho ko at hindi ako na-involve sa illegal, ay nagsa-sideline ako. Dahil yung iba, pag mahina ka, madadala ka sa sistema eh. Dahil ang laki ng opportunity kasi. Opportunity for? Ay bawat huli ang gusto suhol. Pag nalibang ka, magkakapera ka. Mabilis ang pera. Ang problema doon, pag sumabit ka, either dismissal from the service or mamatay ka or makasuhan ka. Paano kayo napunta sa highway patrol group ng pulis na kayo? Kasi naging official ako kasi civil engineer ako. Oh. Nag-engineer ako ng Region 4, PNP, Region 3, and NCRPO. So yung mga biggest regions, naging engineer ako niyan. Hindi ako naging masaya na naging engineer nitong Calabarzon. Kasi nung mga previous administration, no, hindi ko nababanggitin, Ang tinutukoy na administrasyon ay administration bago. parang mas gusto pa nila nakawin yung pera eh. So ang hirap sa parte ko kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka, dapat ganito ka. Pero yung nasa paligid mo, parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration itong latest hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities, ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. No, paglilinaw yan, no. So, nung nape-pressure na ako, kasi sobra parang nagagamit ka na Ang mahirap pa niyan, pag sumabit yung project, number one, makukulong yung engineer. Nung nag-approach ako kay General Hill, siya ang director ng personnel noon, sabi ko, gusto ko nang umalis sa engineering. Sabi niya, ay kaya ka naging official dahil engineer ka Give me one reason para tulungan kita. Sabi ko, hindi ko kaya ang corruption. Kung hindi mo ako tutulungan, magre-resign na lang ako sa PNP. And nakasama ko yung dating Chief PNP, si General Calderon. Noong time na siya ang Chief PNP, dahil malapit ako sa kanya, sabi ko, sir, lilipat ako sa Highway Patrol Group. Bakit mo ginustong highway patrol? Bata pa ako, nadidinig ko na yung mga katiwalian at kawalangian sa kalsada Umalis kayo sa engineering dahil sabi niyo sa corruption, gusto niyo naman ng HPG. Ano na? Public service. What year was that po, nung nagpalipat kayo sa HPG? 2006. Sabay-sabay. O yan mga idol Lipat. Balik natin yung video. So yan mga idol, narinig nyo naman yung naging pag-uusap nung interview sa kanya ni Bernadette Cebrano mga idol. Way back, hindi ko alam kung 2 years ago yata yung vlog na yon mga idol, di ba? So yun, narinig nyo, tinutukoy niya yung 2006 na administrasyon na laganap yung korupsyon, no? So ito mga idol, ituloy natin yung video. Sa latest administration, hindi katulad noong mga nagdaang administration. So, kongresista na ako dyan Opo. So, kung kongresista ako, ay pagpalagay, ngayon ang interview. Sino ang current administration? BBM. Sino ang latest? Duterte administration. Sabi ko, in fairness, sa dating administration, latest. So, ang latest, Duterte administration. In fairness, sa latest administration, hindi katulad noon. Kasi bago pa lang kasi kayo nun Oo. So sinasabi ko, kasi alam ko noong panahon ni President Duterte, hindi katulad noon. Nung panahong engineer pa ako. So very clear. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. So yun mga idol, napakalinaw ng pag-explain ni Idol Congressman Busita regarding dito. Kasi nga,
talagang nag-viral to, no, yung gantong issue sa kanya, no. So yun, maliwanag mga idol. Sana naman natauhan na, no. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabihin natin mas corrupt. Take note, brother, pulis ako. Maingat ako. Hindi ako pwedeng magsalita against you or against him na pag kinumpronta ako, hindi ko kayang sagutin. So, very clear. Hindi ko pinagkumpara ang Duterte and Marcos administration. At ako'y nalulungkot sapagkat dahil sa issue na yan, ang daming batiko sa akin. Ako daw ay mukhang nabayaran, mukhang nasuluhulan, nabili daw ako. Ako daw akala nila may prinsipyo ako. So, para banggitin ko sa inyo, wala akong sinabi o pinagkumpara ang Duterte administration versus Marcos administration. Ayun, maliwanag na. At least maliwanag na ngayon sa viewers tsaka sa mga DDS na nanonood lalo kay Congressman Busita. So, ayun po. So, Pero tanongin ko kayo, Kong, anong opinion nyo, anong pakiramdam nyo dun sa nagiging awayan ngayon ng Duterte at Marcos? Kasi doon naman nanggagaling yung mga ano eh. Ano ba ang Yes. tingin nyo nangyayari? Anong ano nyo, personal nyo? Ako na- personal ko, nalulungkot ako kasi may mga ako kasi kaya ako nakapagsalita ng ganito, naranasan ko eh. You know? Nalulungkot ako kasi may mga kababayan tayo na madaling lokohin. Yung parabang pag mag-fabricate ako ng issue against dito, ang mindset na iba, parang totoo na agad. Ayaw magsuri. Dapat sana magsuri. Kasi katulad nito, hindi naman ako nandito para, sabi nga nung nag-post ako, no? At naglabas ako ng video, yung usapan namin ni Miss Bernadette Sembrano. Alam mo ba, sabi nung iba, kumambyo daw ako. Wala akong kinambyo doon. No, wala akong kinambyo doon. Sinasabi ko lang yung totoo. And I think 2 days ago, kausap ko si Miss Bernadette Sembrano. Nagre-request nga ako sa kanya kung pwede. Samahan niya ako eh. Para i-affirm niya sa taong bayan na wala kaming pinag-usapan ganun. Siyempre, in fairness naman kay Miss Bernadette Sembrano, nasa ilalim siya ng anong tawag dito, yung anong station yun? ABS-CBN. ABS-CBN. Hindi naman siya pwedeng basta mag-okay sa akin kasi may isyong politika ngayon eh. Kaya naintindihan ko naman siya. But doon sa iba, kung may chance kayo, itanong nyo kay Miss Bernadette Sembrano kung meron ba kaming napag-usapan nga pinagkukumpara ko yung ano. Pero hindi talaga pwede. Kasi another thing, paano ko pagkukumparahin ang Duterte administration and Marcos administration? Wala akong naging position noon na sabi mong magkakapera or may projects. Wala. Secondly, bago pa lang kaming nakakaupo noon eh. Parang wala pang, I do not know kung Few months ilang pa lang, months pa lang eh. Paano mo pagkukumparahin yun? Siguro, wala eh, baseless eh. Tsaka bati pa sila nun. May isa. Oo. Magkakampi pa sila. Magkakampi pa sila. Yun. yung video kasi cut kasi. Oo, Cut kinat to. pinalabas. Yes. Kaya, Alam mo, ang nakakalungkot sa iba nating mga kababayan, alam mo, sana yung iba magbago na, no? Pati pamilya ko, mga kaibigan ko, merong RSOC member naghubad ng RSOC best eh. Napaniwala siya. Ang ginawa kasi, partner, kinat yung video. Alam mo, kung totoo yung panalangin at nakakamatay, baka tinamaan na ng kulog yung gumawa nun. Oo. No? Oo. Kaya lang, nandyan na eh. By the way, paglilinaw sa inyo, hindi kaya ako nag-explain dahil sensitive ako. Nag-explain ako base sa totoo. Kaya nga, sabi ko kay partner, ayaw kong mag-text sa'yo. Patungkol dyan, gusto ko face-to-face tayo. Kasi ang taong bayan, matalino yan eh.
makikita niyan, partner, kung nagsisinungaling ka o binubola mo ba yung kaharap mo. Nandyan yung video, nandyan pa rin. At nandyan si Miss Bernadette Sembrano. Anytime kung mamarapati niya, pwede nyo itanong kung napag-usapan. But definitely, walang comparison. By the way, salamat sa comment mo, partner, na nung panahong yung pala na ako in-interview, ay maganda pa ang relasyon nila. No? Oo, kaya hindi pwedeng meron akong pinapanigan doon. Oo. May tanong po ako. Sa tingin nyo, bakit po kaya itong lumang video na to, ngayon po pinalalabas? Ano po kaya tingin nyo ang motibo nung mga nagpapalabas na to? Sasagutin kita, hindi base sa opinion ko. Base sa opinion ng iba. Na ginigiba daw ako. Kasi pag titingnan mo ang survey, hindi man ako, kumbaga sa estudyante, hindi man ako kulelat, pero kumbaga sa estudyante ay medyo umaangat. Kaya sabi nila, may usapang politika ito. At ito, lumabas ito sa supporters ni Senator De La Rosa. Oo. Page, Tsaka po page, yung no? dun sa isang page. At saka doon Paolo sa- Duterte supporters. Pero in fairness kay Congressman Paolo, kasi ang nakita kong page, Paolo Duterte supporters pwedeng hindi na pag-aralan ng supporter niya nag-post. Yes. Kasi bakit? Kung supporter ka ni Kong Paolo Duterte at nasuri mo na hindi ko sinabi mo yun, hindi mo ipopost yun eh. Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration eh. Di ba? Kaya ako, yes, kaya ako naniniwala do sa supporters ni Congressman Paolo. Baka nadala lang. Kasi kung napag-aralan niya yon at nakita niya yung totoo, I do not think na ipopost niya yun eh. Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration eh. Ikaw ba, susunugin mo yung bahay mo? Kaya ang tingin ko doon, hindi lang nabantayan ng admin ng Duterte supporters. But aside from that, nakita ko to doon sa supporters ni Senator De La Rosa. At hopefully, hindi niya alam to, pero kung alam niya, ay maganda na malinawan niya. At ako naman, willing akong humarap sa supporters ni Congressman Paolo Duterte and Senator De La Rosa supporters para magkalinawan. Ganito, ayaw ko nga sumasagot yung text o tawag. Baka mamaya maputol na naman yung conversation, madisgrasya na naman ako. No? So yun mga idol, napanood nyo naman no? Yung naging reaksyon ni Congressman Busita. Napakaliwanag mga idol, no? Na talagang dati pa yon, no? Way back 2006, no? Yung issue na yon. Yung naging vlog naman na ni Bernadette si Brano is parang 2002 to yata yun. Basta parang 2 years ago. So mga idol, ano ba sa tingin nyo mga idol? So tayo lang, komento lang tayo. Ano ang mas laganap ang korupsyon? Sa pamumuno ba ng dating Pangulong Duterte? O yung kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni BBM mga idol? So bigyan lang tayo ng komento mga idol. Para sa akin para sa akin lang. Siyempre, mas laganap ang korupsyon ngayon, mga idol, no? Sa pamumuno ni BBM. Mas laganap talaga. Nakikita naman natin, mga idol, di ba? At isa na diyang patunay, mga idol. Marami nagpatunay niyan. At isa na dyan. Si Katunying, mga idol, no? Na talaga na mga isiniwalat niya, mga idol, na talagang binunyag niya. Na laganap ang katiwalian sa pamumuno ni BBM. Ito, mga idol, balikan natin. Yung naging paghahayag ni Katunying, no? Para lang maliwanagan tayo. Ang tanong, ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat
Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garap. So yun mga idol, narinig nyo naman, no? Mismong galing kaya Katunying yan, di ba? So yun mga idol, ano masasabi nyo sa issue na to? Comment down below mga idol. Pag-usapan natin dyan. So yun mga idol, hanggang dito na lang yung video natin na to, no? Sobrang maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ciao.